morning, fam! So, it's our second day here in Siquijor. And alas 9 na ng umaga ngayon. Ang sarap ng tulog namin kagabi. Yes na yes! Naghusa ang mga persons kay puyat man sa biyahe. Tapos pumarty pa kagabi. But yeah, today, ready na kaming umalis. So may mga itinerary tayo nakalatag for today. Pero mamaya na lang namin isi-share yan. By the way, yung e-trike pala na rent namin kahapon, 500 pesos yung binayad namin kay kuya. Siya na yung naghahatid sundo sa amin. Tapos naghihintay sa mga spots, no? Parang half day, Siquijor na service, 500 pesos. And dito na lang din kami nag-book sa kanila, no? Kung saan kami nagsistay, nag-offer din sila ng tricycle, meron din silang mga motorbike na rentals if ever na gusto nyo rin mag-rent. So today, yun din ulit yung sasakyan natin yung service kahapon. Share ko na lang mamaya kung magkano ibabayad natin. But for now, labas na tayo and we're gonna explore some of the tourist spots dito sa Siquijor. And we're ready to go out. Ayan na po ang mga persons. Hello, good morning Siquijor! Good morning! Let's go. Ito yung sasakyan natin. Oh. Let's go. Dito na kami sa Book Cafe. Pataas pala ito ng bundok. Ayan sila. So lalakarin na lang natin paakyat. Alam nyo, sobrang ganda dito. Ang ganda ng view. Hindi ko alam kung nabibigyan ba ng justice ng camera. Kaya pala naiiyak si Mers nung dinidescribe sa amin ng Siquijor. Now, parang naiintindihan ko na. Hindi mo siya ma-explain ng salita. Oo. Mafe-feel mo siya. Very turista. Back on track. Now, pupunta na tayo ng Pittogo Cliff. Pwede daw po tayong mag-swimming doon. Maganda yung view ng cliff. And then, pwede rin tumalon-talon. Abangan ang pagtalon ng mga persons. We're here on our next stop, ang Pittogo Cliff. Ay, ito na yung mga dolls. Kas.
Magpe-pay tayo ng entrance dito. 30 pesos. Ayan, may tourist police desk din sila. Alright, nandito na tayo sa Pitogo Cliff. 11:30 ng tanghali ngayon. Kainitan. Pero ang ganda, ang linaw pala dito. So, cliff pala talaga siya. Ito ang ganda ng mga bato, oh. Tapos, tignan nyo sa baba, napakalinaw ng tubig. Diyan pwedeng yatang tumalon, I guess. Tapos ito yung isang tinatalunan, no. Kaso may note na bawal daw tumalon ngayon. Ano? Jumping is strictly prohibited. So dito, pwede kayo magpa-picture. 50 pesos per head. Tapos doon kayo tatayo. Ayan, no. Saan kayo upo? Ayan yung magpa-picture. Jumping is prohibited. Nga bawal pala tumalon dito kasi ano, mataas. Go. Wow, yung background music. Na 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 na. Da na 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 na. Nakapag-picture na kami. Okay na to. Okay na to. Tawa ko kay Murph, gets ko na siya eh. Okay na to. Eh ako nag-picture sa kanya. Kaya sabi niya, okay na to. Ay nako. Pwede rin pala magpalipad ng drones dito. Pitogo Cliff. O ayan, change outfit tayo, fam. At tayo magsaswimming doon sa cliff sa baba. Yan ang si Cass. O, change outfit din. Nax. Kailangan may life vest kasi malalim eh. Okay, we're ready to swim. Let's go. Mag-swim po tayo. Katanghalian tapat dito sa Pitogo. Pababa na tayo, fam. Let's go. Okay na to. Okay na to. Tas umakyat na, no? Okay na to. Ay, mataas. Hindi kaya mo, ayan, nakakapit ka lang. Kaya sa steps mo. Tapos alala, andito ako sa taas, alala lang kita. Ando si Ate Bani sa likod mo. Baba pa ko. Hanggang tubig na. Kaya mo makyat? Makyat ka nga, pakita mo. Tapos pag nakuhay mo pag-akyat. Okay. Okay na to, tara na. Kaya mo yan. Okay na to. Okay na to. Okay na to, lika na. Op. Oh. Pagka natapakan mo na, kalma na eh. Taas gagi. Uy, ang pawis mo yan. Nagbutil-butil. Pero pagbaba mo doon, hintayin. Pala na ito. Tapos tatalunin natin. Kaya ka, gusto pa natin tumalon. Sige, ang sarap dito, fam. Narinig ba kami? Masarap daw dun, fam. Ang sarap after nung kabasa, pagbaba sa hagdan. Yung ayaw niya, ayaw na niya eh. Oo. Sa hagdan lang nakakatakot bumaba. Pero once makababa kayo dito, sarap. La, lamig. Hello! We're back We're from the dagat.
Ang sarap maligo sa baba. Pero napagod kami. As Tito and Titas of Manila, kapoy ang mga nag-swimming sa baba. Mga isa't kalahating oras din kami nag-swimming doon. And buti na nag-rent tayo ng life jacket. 100 each, no? Relax lang kami sa baba. And ang sarap. Ang lamig ng tubig. Sobrang clear ng water. Nakakatakot lang yung hagdan sa una. Pero once you try it, makakababa ka talaga. So yun fam, nagpalit na ulit kami. Lakas lang ng loob. Kasi sayang kung andito na kayo, hindi nyo pa itatry. Try nyo din. Oo. Sarap. Yung mga tumatalo na kinakabahan. Ano sinisigawan doon na, go, kaya mo yan. Anyway, ayos na tayong gamit. Tapos, lunch na tayo. Ginutom kami. Isa't kalahating oras. 1:40 na lang tanghali ngayon. So, ready na kami for lunch. Alam nyo, fam, ang mura nang nagastos namin dito sa Pitogot Cliff. 100 pesos yung life vest, 30 pesos yung entrance fee. 130. Pero kung magsaswimming kayo na hindi kayo magla-life vest, 30 pesos lang kagastusin nyo. Pero syempre kami, mga pabebe kami. So nag-life vest kami. Ayun, syempre for safety din, di ba? Safety first. So yun lang, mura no, mag-enjoy na kayo for around 30 pesos. May parking fee lang na 15 pesos per vehicle. Let's go to our next stop. Lunch na tayo. Alright, we're here on our next stop sa Balete Tree. So kung bibili kayo ng mga souvenirs, fam, dito daw bumili, sabi ni Mars. Marami dito. Ah, dito pala. Tapos ayun na yung Balete Tree. Ang laki pala ng Balete Tree. So dito na lang tayo magla-lunch, sabi ni Mars. Saan tayo, Mars? Itong Balete Bistro. Okay, let's go. Old Enchanted Balete Tree. Diyan na lang. Kaya naman. Ganda dito. Mahangin. Okay, order tayo. Kaunta fam. Ang atong sudan ay balbakwa, humba, ug sotanghon. Let's eat. Sarap po ng food. Fam, ito yung Old Balete Tree. Centuries old na raw ito dito. Tapos may natural spring water sa baba. And may mga isda. Dr. Fish ang tawag or nibble fish. So yan yung parang may fish spa experience dito. So magbababad kayo ng paa, tapos kakainin ng Dr. Fish yung mga dead skin. 20 pesos pa lang entrance dito. Hello, how was the food? Sarap. Very Pinoy. Yes. Okay fam, we're here on our next stop, ang Happy Tanan. So dito daw, pwedeng magpicture with the broomstick. Hala, ang ganda ng view. Mula dito. Ay, ayan. Ay, ang ganda. Paikot na siya ng dagat, no? Oo.
Okay, nakapag-picture na kami, fam. Lagay natin yung pictures namin dito para makita ninyo. Ayan. So kung gusto nyo din mag-picture ng ganyan, daan kayo dito sa Hapitanan. Pipicturean kayo nila tapos donation lang naman. Okay, so nakabalik na tayo fam dito sa area natin sa Santa. Nandito na yung Chequers, paakyat dyan na yung hotel natin. Pero magsa-sunset tayo ngayon dito sa Coco Grove. Malapit lang, walking distance lang mula dito. So dyan, papasok tayo dyan. And yeah. So, nagbabayad na kami ngayon yung nirent nating e-trike from the hotel. 1,800 for the whole day na yan. So, ito, maglalakad tayo, fam. Papunta sa beach. So, ngayon tayo ay magsa-swimming. Loy, more swimming talaga tayo, no? Yes. Okay, nakababa na kami dito. 5-minute walk lang siya mula sa daanan. Ayan na, Tubod Marine Sanctuary. Fishing ban. Pag may fishing ban, di pwede mag-snorkeling. Pero pwede mag-swimming. Oh, dyan lang sa may buyam. Dito lang. Thank you po. Sayang, sarap pa naman mag-snorkeling, no? Ang ganda dito, fam. Parang Boracay, yung White Beach. Isang mahabang stretch ng White Beach pala dito. Walang mga Pinoy, no? Saan tayo? Hanapin lang doon yung coffee ni Coco. Ay, okay. Nindot kaayo. Kaya nga eh. Trespassing. Hindi nga mag-ano tayo doon. Pwede daw yun yung mag-ano. Gagawin naman kasi sa kuya. Tingnan ba tayo dito? Kasi naman tayo lang doon. Hindi lang mo tayo. Hindi ko lang tayo. Text mo na si ano na. Nagbayad tayo doon. Pwede ba kasi nagiging natin sa Dolce mo. Kung baka pwede sakop na niya yun. Grabe, ang ganda naman dito, fam. Coco Grove pala ito. And ito yung parang henan dito. Ito yung dinaanan natin. Oh, nakita nyo, sobrang ganda. Tapos, parang majority ng mga naka-check-in dito, mga foreigners. No? Pero tinignan namin to, sold out siya. Kaya kung magbubook kayo dito, agahan nyo siguro. Ano pa yun, no? 1 week prior tayo nag-book, diba? Ganda. Next time dito tayo magstay sa Coco Grove. Kasi ang tahimik. Parang you get a taste of Boracay na pinatahimik. Sobrang solemn. Tapos hindi crowded. Tapos may view ka pa ng sunset din. Pero yun nga lang, since hindi tayo naka-check-in dito, hindi tayo makaka-swimming dito. Doon daw kami banda sa free lang. Oh, okay lang naman sa atin, di ba? Same dagat pa rin naman yung same shoreline. So, dito lang kami, order lang kami ng drinks kasi magre-refreshments tayo. After nito, saka tayo babalik dun sa libre. Doon tayo magsa-swimming. Oo, doon banda. Titignan nila, fam, kung magkano yung stay dito. Magkano yung villa? 10,000. Ang mahal din, no? Parang henan levels din. Oo. Pero dito, less the crowd, no? Free cancellation siya. Tsaka ang maganda dito, villa sila. Hindi buildings, no? Kung family kayo and you want a beach na maganda na hindi crowded, pwede dito, no? May ganito pala sa Sikihor, no? Hindi ko akalain. Sana ano ko lang mo? Coco Grove drinks tapos yung sunset ka lang habang nag-coffee ka or refreshments. Ko akalain ganito pala yung Coco Grove. Ganda pala. Minsan yung mga hindi natin i-expect na bagay, yan yung nagsusurprise pa sa atin na magpapasaya sa atin eh. Life is full of surprises. Ba't di kayo aligned? Siya surprise ako. Mystery. Oh, ikaw ano sa'yo?
Life is full of chocolates. Ang layo. Mali guys, ito pala yung in-order natin. Water. Thank you po. Oh, ayan. Sarap ng ating pineapple juice. Sarap, no? Freshly squeezed pineapple. Takas naman makasosyal dito. Ay, sorry. Ngayon naman yung background natin. Napakaganda. So, ayan. Kung gusto niyo ng beach na tahimik, tapos napakaganda, punta kayo dito. Coco Grove Resort in Siquijor, San Juan. Halika fam, lakad tayo pabalik. Doon tayo magsa-swimming sa free. Sa free side of Coco Grove. Oo. Dahil hindi tayo guess. Yes. Doon tayo sa para sa atin. Sa free tayo. Yung mais kausap niya si Alien. Sabi magsasettle na sila dito. Hindi, mag-asawa ko po rin. Papadalan mo na lang siya. Si Casby may na-meet pala kanina. Carlo, hi Carlo. Ay, wow, binati. Akala mo naman nanonood si Carlo. May na-meet siya, swimming instructor from Barcelona. Yes. He teach us how to swim. Yes. So, marunong ka na. Sumisid. Paano fam, swimming muna kami. Dito muna kayo. Parang buntis na. Ayan, no? Tayo natin ang sunset. Ang mga butanding ng Siquijor. Napadpad po sila. Fam, nakakatawa. Pila-pil namin mag-swimming. Bawal pala mag-swimming kasi fishing ban. So, nandito lang kami sa shore. Ayan, nagtitiis kami sa kakarampot na dagat. Ayan si Cas, oh. Nag-aano lang siya. Wisik-wisik. Dagat kami. Sige, Oo. Wisik-wisik na lang kami kasi bawal pala mag-swimming doon. Yan si Mers. Mabasa lang yung katawan. Aipilit na. Oo. Kaya kayo fam, kung pupunta kayo, wag siguro yung first week ng buwan. Kasi sila Mers, first week of November, fishing ban din. Ngayon, first week of March, fishing ban din. Baka is Kaya mo na maganda naman yung sunset. Oh. Pabok sa sunset. Fam, so alas 8 na ng gabi ngayon. Yung nakapag-ayos na rin kami. Bumalik kami sa hotel after mag-swimming kanina. Nagpahinga. Nagsingalong kami sa hotel. Tapos ngayon magdi-dinner tayo dito sa Dolce Amore, Italian restaurant. Masarap daw dito kasi Italian talaga yung may-ari. Tingnan nyo, ang daming tao. Okay, dito na kami sa loob. Alam nyo ba fam, sabi nila lahat daw ng ingredients dito galing pa sa Italy. Bongga, kaya pala pinipilahan siya. Ito na yung food natin. We have ravioli, tartufo, and pesto, pasta. Tapos umorder kami ng pizza. Okay, let's eat! Ito yung pizza. Meron siyang burrata sa ibabaw. Ano yun nasa ibabaw? Chili? Oo, kasi baka
Sige, gupitin na natin ang pizza. Ang taray, ginugupit. Ah. Ano laman niya? Cheese? Burrata cheese. Sarap. That's it. Sarap. Ano laman? Ay, oo. Smoky na cheese. Ito yung al dente ng Italian. Sabi al dente. Sabi niya al dente. Sarap. Grabe yung galing pang Italy yung ingredients, no? Siya pala yung owner pa mo. Nilapitan kami tinanong kung kamusta yung food. Ang sarap yung food nila. Pizza ang sarap. Pasta ang sarap. Hot honey pizza ang sarap. May honey siya, tapos may chili and burrata cheese. Love it. Truffle pasta ang sarap. And pesto pasta masarap din. Fam, alam nyo, napakasarap. Yung pizza ang lambot. And yung lasa ng honey, for some reason, nagko-complement siya dun sa chili and burrata cheese. Tapos ang lambot ng pizza, yung crust is tamang-tama lang. Hindi siya yung chewy. And yung truffle pasta ang sarap. Yung pagka-al dente, ang lambot. I don't know, kasi nung kumain tayo ng pasta sa Rome, medyo natigasan ako. Pero dito, saktong-sakto lang. Para sa panlasang Pinoy, ang sarap. Perfectly balanced yung truffle and yung cheese sa loob. Hindi siya overpowering. And yung pesto for me, sakto lang. So-so. How about you? Sarap? Yeah, appreciate yung pesto. Ayan si Cass, yung pesto, nagustuhan niya. Gustuhan ko yung pesto kasi favorite ko siya. Tapos, special siya sa akin. Yung lasa niya. Commerce, interview. May pa-exam pala dito. Customers. Ako, nagustuhan ko rin yung truffle. Ang sarap na yung may cheese siya sa loob. Tapos ito namang hot honey, since natikman ko na siya before, ang sarap pa rin niya. Sabang. Oo, tsaka to think na ang daming tao na maintain nila yung quality. Diba? Oo. Pag dumadami yung tao, di ba parang nako-compromise yung quality? Pero dito ha, sabi ni Mers, masarap pa rin daw kasi second time niya na dito. And alam nyo, yung mga owners, umiikot talaga sila, kinakamusta nila bawat table. Kung kamusta yung food, yung service and all. Nice. Okay, fam, time for dessert. Meron tayong biscoff gelato. Si Mers, nag-iba siya, krokante siya. Let's try the biscoff gelato. Cheers na lang ng ice cream. Ooh, lala, sarap. Picture daw. Krokante. Ano daw yung krokante? Mixed nuts. Sarap.